Wow, andito si Sharon, no? Okay, andito ulit kami. Ako, ngayon, for second time around, no? Pangalawang araw ko na napunta dito. Ito yung nakita ko na may pataba. So, nakita mo, parang tumaas siya ng mga 2 inches from kahapon, no? So, ganun kabilis yung paglaki ng ano. Ito yung Batanes, no? Okay, andun pa rin yung triplicatorsing pataba na nilagay. And chine-check ko din kung yung sinasabing tuyo, wala naman ako nakikitang tuyo, no? So ayan. So ewan ko lang din, baka pag nakita niya mamaya meron pala, no? So ayan. Okay. So ayan, makikita mo, no? So ayan, doon tayo. Ayun, no? Ayun, doon siya merong na damage ng ano eh, ng aso. Oh. Yan. There, over there. Let's check it out. Okay. Diba? So, ayan. Oh my God, meron na naman silang dinaanan. Ayan, no? Here. Yon, tuyo. Ayun, may natuyo na naman. Oh my God, ang bilis ng ano pang eh. Ito yung kahapon, ang bilis ng itsura, oh. See the difference, oh. Para siya lang biglang nagkapal ngayon. Nakita niyo yung itsura, parang kumapal yung pagkaberte niya. Mula kahapon, iba yung pagkakapal na ng ano, nung ganire. Nung stem niya. Yung pinakabuntot niya, iba nang naging itsura, no? So, ayan. Ayan, no? Ayan. So, nung isang, yung dating vlog ko, yung huli ko pong vlog, asan na yon? Hanapin natin, ha? Yung dinaanan ng mga aso, no? Ayun, no? Ayun yung dinaanan. Yung space na yan, yan. Nakita niyo yung difference? Biglang laki yung itsura nung dahon niya, ay yung buntot niya, tapos yung ano, yung kumapal, no? So, ayan. Kumapal na. Yung naglapad na yung ganire, no? Parang kahapon hindi pa siya ganun kalapad eh. Ang bilis pala ng difference ng isang araw, no? Ayan. So, ayan. Pasensya na, nung nakaraan kasi aqua milk yung kulay ng ano ko. Pero, as far as I know, ito na yung kulay ngayon ng ano, na, ay puta. Sorry for the word. Ayan po, ayan. No? Biglang taas siya ng, if I'm not mistaken, nasa 4 inches ang itinaas compared kahapon, no? So ipakikita ko yung difference ng kahapon sa ngayon. Okay? So ganun pala kabilis ang difference. Okay? I'm so happy I'm here. Ayun na naman po si Mr. Check It Out Boy. Ayun na siya. Si Bernabet, chine-check niya na yung bukid ulit. Okay, I'm back here. Good morning. Actually, pang third morning ko na to. The third day, early in the morning. Nakita mo yung pagkakaiba. No? Okay. Ayan, no? Yan yung itsura na niya. So, tumaas na siya. Tapos makikita mo, mga nakatayo na siya. Nung una, nung katatanim yan, parang hindi siya mag-anong nakatayo. Tapos nakita mo ang haba niya, no? Sa ika-third day, parang nasa, ayan na. Yan na yung haba niya. 1, 2, 3, 4. Nasa 6 inches na yung taba niya. Ay, yung haba niya siguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, no? Nasa ganun. Diba? Okay. Makikita mo yung difference eh. Nung una kasing kuha ko, parang hindi pa ganyan. Tapos nakikita mo kumakapal na yung dahon niya. Ika-third araw ko palang napunta dito mula nung kinunan ko siya, no? So, ayan. No?
Okay, so eto, nakita nyo, yan. Yung nilaland preparation ng bayaw ko, kung natatandaan ninyo, ayan o, mabasa na siya. Pinatubigan nila sigurado to kahapon, or what, interviewin ko yan mamayang bayaw ko, no? So ayan na sila ulit, papunta na ulit ako dun sa lugar na kung saan yung kubo at saka yung andun sila para pwede ako mag-interview. Okay, ganun na lang gagawin ko. Yan, makikita mo, oh, pinatubigan ito sigurado kahapon, no? Kagabi pala, kasi kahapon ng maga hindi pa siya ganyan. Nakita niya naman yung ika dalawang araw na punta ko, makikita mo yung pagkakaiba na ginawa nila, no? So yan yung itsura. Tumaas na siya ng halos 6 inches na yung haba ng ano niya, taas niya. Tapos ito naman ngayon yung land preparation na bayaw ko na inaayos niya lang dati, ay yung ginawa niya ngayon. Mula nung kinausap ko siya, nung pangalawang araw, ayan, mula nung ginagawa niya, pangalawang araw niya ginawa ito ng gabi. Ganon sila kasipag, ginaabot ng gabi. Din yung batanis doon, no? Nakita mo yung taas niya. Yan, tumaas na rin siya, no? Yan. Okay, so punta na muna tayo dun ulit sa ano, mag-interview ko dun ng mga farmer. Okay. Nung inisprayan nila na nung mukhang diniligan nila, tinubigan nila tong lugar, yung mga tinanim nila na batanis, no? Batanis to eh. 'Di ba ito yung natatandaan nyo yung mga followers ko diyan? Ito yung may mga pataba na kulay orange na nandun sa paligid ng halaman, ay ng tanim, no? Na sibuyas. Makikita mo ngayon wala na yung orange dun sa paligid, no? So i-reply ko to para makita nyo. So pero ito na yung ngayon sa ikatlong araw na punta ko. Nung pangalawang araw nakita mo lang yung taas niya na tumaas na siya ng ano. Ang nakita kong difference, kumapal na yung yung dahon ng pagkasibuyas niya, kumakapal na. Yung lumalapad na yung dahon niya mismo, hindi na payat, tumataba pala. So yun. Tapos nung mismong gabi noon, nung pangalawang araw na yon, ay kahapon mismo nung pumunta ako, ay hindi pa nila nadidiligan, kundi tumaba pa lang yung pinakadahon. Ngayon, nung pumunta ako ngayon, no, nakita ko na nadiligan na nila. So nakita mong wala na yung fertilizer, no? Makikita mo, ba't kaya ano nangyari doon, no, sa part na yan. So ayan, no, kitang-kita mo yung biglang laki na sila. Ganong kabilis po pala ang sibuyas, no. Ikatlong araw ko pa lang na pumupunta. From ito yung batanes, tapos ito yung paglalagyan ng mga sobrang punla, no, na red Pinoy, no. Yan yung nilaland preparation ng bayaw ko. Ayan na. Kitang-kita mo yung ganda, no, nung pagkakagawa. Tapos at the same time tinubigan na nila kahapon, diniligan na nila ng tubig, no. So ayun na naman yung batanis dun sa ito batanis po yan eh, no. Yung mga punla na yun, palagay ko batanis din yan kasi halos yung buong linya na yan, iba po may-ari yan eh, mga batanis po. Okay, so ito yung na ulit, mag-usyoso na ulit ang lola nyo para lalong makumpleto yung paliwanag. Ito yung from basic talaga ako no, kasi hindi naman po ako talaga farmer, yung mister ko lang. Wow, ito yung ngayon, see the difference, no. Ito kasi yung mga nauna na tinanim na batanes. So makikita mo yung difference from here to there. Ayun, no,
taas na niyan bigla. Kuha nyo. So, ayan. Tapos, hindi lang siya basta mataas na. Yung lapad niya, nang tumaba yung dahon, grabe na, oh. Halos na doble na yung taas, yung kapal, pati yung taba ng sibuyas. Ay, yung dahon ng sibuyas. Remember, di ba? Andito tayo noong meron tayong inano na dinaanan ng aso. Asan na yung daan ng aso? Ayan. May mga part talaga na ano, oh. Ito yata yung dinaanan ng aso, eh. Ayan, oh, parang may mga natuyuan. Ba't gano'n, no? Ayan, oh. Ayan, oh. Ba't gano'n? Parang may mga dito. Ito parang dumadami yung ganito. Yung baksak siya. Pero, hindi naman malalaman natin mamaya kung aalisin niya to or okay lang yung mga yan, no? Okay. So, kung ba't diretso yung mga dahon doon, yung buntot niya dito hindi, yung pinaka dahon niya, ano kaya ang difference, no? Ano, mamaya alamin natin. Tapos ayun, no, diretso naman siya. Kaya lang talagang makikita mo na merong mga part na, oh God, hindi iwaasang kung matapakan kasi yung mismo area, eh. Kasi nakakaano, eh, baka matamaan mo. Ayan, makikita mo na may part na, ayan, oh. Ayan, oh, yung kala mo sila hinimatay na. Alam mo yung parang taong bumaksak siya. Ayan, di ba? Ah, di ba? Ah, di ba? So, ayan. Pataba. Gano'ng sukat mo? Basta ilan lang yun. Pag lang yun, na 4 na tabong tubig. O, tapos, ilan yung pataba? Ang tabo. Isang tabo. Kada ganun, kailan ka naglalagay ng pataba? Brother. Sa ito na mga ilang araw na to. Mga ilan? Ayan yung punla, oh. 20 days. 20 days. Bago lagyan. Bago lagyan. So, nakakailang lagay ka na? Minsan pa lang? Minsan pa lang. Okay, minsan pa lang nalagay ng triple 14, no? Okay, nakita nyo, nag-mix siya kanina, no? Okay, ayan siya. Chine-check po niya. Anong inaalis mo, bro? Damo. Damo. Kahit pala may punla, may damo din. Okay. So, ang bilis pala ng ikatlong araw na bisita ko, makikita mo talaga yung difference na tumaas yung ano, ang bilis humaba, no? Doon nga dumoble doon sa Batanes at saka kumapal, no? Ito yung punla naman ng Red Pinoy. Okay. Ito, brother, Red Pinoy din mo itong katabi mo? Oo, yan pa rin. Red Pinoy din pala to. Okay, yan. Yun ang Batanes, yung dulo doon. Okay, yan. Ang bilis tumaas. Katlong araw mula. Ito yung sumobrang punla ng Red Pinoy na nakita mo, no? Bilis, oh. Sa ikatlong araw na punta ko pa lang, ha. So, ayun. Napakinggan niyo sabi nung bayaw ko. After 20 days, aanuhan na yung punla. So, isprayan na ng pataba na triple 14. Okay? Thank you. So, kahapon, anong ginawa mo? Tinubigan mo lang ba yung land preparation, bro? Tubig lang? Oo, ako baga diniligan mo lang yung lupa. Hindi, bomba. Bomba ito, yung Water pump. water pump, ah. Mga gaano katagal mong water pump yon? Pan naman 3 oras po pala kanina yung lugar na bakante na paglalagyan ng panibagong pula. Ganun pala katagal yun. Kaya kayo ginabi kahapon, no? Siyempre, kayo yung lupa. Oo nga, 3 oras. Mapan ng tubig Okay, matagal. So talagang hihipuin mo pa, no? O makikita mong ganyan talaga. Kailangan talaga para na siyang ganyan bago iwan, no? Titignan mo yung damo, yung iba di mo makikita kung
Hindi, yung kahapon, para yung paglalagyan, talagang mukhang putik na ganyan na, no? Oo, Oo. Kasi nga, nakita nyo naman po, parang disyerto, di ba? So, yun. So, ganun. Ano yan, brother? May kalendaryo ka, binibilugan mo para alam mo yung araw o tansyado mo na talaga, ano? wala. Dadya lang. Ang galing, ano? Wala ako nak... Basta alam mo lang kung kailan mo sinabog. Oo, tapos tatandaan mo lang yung date. Okay. Hindi pala pwede ko sa ganire. Ulyanin ako. So, ayan. Ayan na naman yung sinabi sa inyong lugar kung saan sila nanananghalian. Ayun, may patubig. Tas ano, ayan. So, nag-spray na ba kayo, bro? Mula nung una o pangalawang araw ay, na nandito ako? Ano yung pandamong ginamit mo? Goal kahapon yon? Ah, nag-goal sila kahapon. Anong inanuhan mo? Itong mga Red Pinoy? Bago itanim. Yung bagong tanim. Yung mga bagong tanim. Alin doon? Ito? Ah, yung lahat doon. Yung nauuna po doon na pinuntahan nating una. Red, ano po pala yun? Goal. Goal lang nilagay nila doon. Okay. Yung nasa bungad na yun, brother, Red Pinoy ba yun, Batanes? Yung nasa dulo. Red Pinoy lahat yun, yung bagong tanim. Ah, basta bagong tanim, Red Pinoy. Ang kulit ko, no? Ganun talaga. Karagdagan yan. Okay, karagdagan. Anong kinakos kaya niyan? Ayan na naman, oh, may mga naialis na naman siya na hindi na dinaanan yan, tuyo lang. Ha? Ha? Tuyo lang yan. Bernabe. Tuyo. Ganun pala yun, ano? Ano kaya ang dahilan, dapat ng diligan, ganon? Ha? Ah, nabulok na siya. So, hindi talaga makokontrol yon. Ha? Ha, Bernabe, hindi makokontrol yon. So, talagang hindi may iwasan, no? Kumbaga sa nag-garden ka, may mga nasisirang halaman na hindi na iiwasan. Siguro dahil sa sobrang ano, no? Wala akong madaanan sandali lang po mga kaibigan, no? Ayan. Ayan. Kikita mo inaalis niya. Hindi siya tuyo, bulok pala. Nangyayari pala yon. So nakakahawa din yan. Syempre, no? Okay. Hindi siya bulok siya. So kailangan natin ng sample. Paano nalalaman yun? Parang yung itsura din ng tuyo. Ano? Inaalis na niya agad kasi nakakahawa. Nung dati, nung nag-alis kami, tuyo yun. Ngayon, bulok. Yun yung itsura, oh. Okay. Kaya ko pa kayang dumaan dito. Okay. Nice one. Thank you, Lord. Okay, kaya pa. Okay. Okay, ayan, oh. Anong pinagkaiba, no? Paano nalalamang bulok to, Bernabe? Ala na siyang ugat. So, magsasample kang bumunot ng isa, ganon? Halata mo namang bulok yan pag dito sa... Yun ang galing ng mga farmer talaga, no? Alam nila na bulok na hindi siya nag-ugat, no? Okay. Hindi to pwedeng kainin? Ah, bulok na nga pala. Makulit ako talaga, no? Ayan.
bulok, bulok, bulok. Okay. Sa bagay makikita mo naman, para siyang ano talaga, iba yung pagkaitsura niya. Ganito daw po ang sample ng nabulok na batanis, no? Ayan. Ayan, no? Hindi na siya nag-uugat, tapos talagang, ayan, talagang, yan po itsura nung inalis niya. Ayan. Kanina, yun na napansin kong parang may problema. Ayan, oh, dati yan nakatayo nagulat po ako. Para siyang mga naglantay. Ayan po, no? So Lord, sana naman po wag nang masisira yung mga ano, Lord, yung mga tanim. Kayo na po, cover this place, Lord, cover this place. In Jesus name we pray, in Jesus name we pray, amen. So let's claim it na pabantayan to ni Lord. Okay, yun, no? Si Andy yan, Bernabe. Yan. Ay, hindi yata. Hindi si Andy yan. Okay. Ayan, oh my God. Ayan na naman yung mga nabulok. Kabilis. Samantalang araw-araw na niya, twice a day na niyang pinupuntahan. Ba't nasisira pa? Ano kaya ang dahilan ng pagkabulok niya? Tingin mo, Bernabe. Ayun, ang dami. Ang dami niyang binalipag, no? My God. So, sana naman huwag magtuloy-tuloy yung pagkasira. Ito, hindi ba to bulok to? Basta berde ang dahon, hindi siya bulok. Pagka ganun na may mga dilaw-dilaw na, yan, yellow, green, I mean, no, it's more on dilaw. Sira na siya. So, ayan na naman. Inaalis na naman niya lahat. Okay. So, okay. Oh my God. Yun lang. Talagang hindi maiwasan. Hindi maiwasan yun. Yung may mabulok. Bernabe. Galing sa ulan. Ha? Ha? Yung mga napunlaan noon na naulanan. Talagang hindi maiwasan, Karod. Okay. So pag hindi pala napuntahan to, ayun, hindi yun okay yung mga yon. Yung pagkasira kanina, mga kapatid, doon, yung pala yung mga noong naipunla siya kasi naulanan na siya, kumbaga, tas tinuloy lang na antayin kung lalaki, no, kung mabubuhay, ay kumbaga yung matira matibay, parang ganon. Yung mga nasira na yun na yung resulta ng mga pagkaulan sa kanila noon, kaya nabulok siya. So talagang sugal din talaga magtanim, swertihan talaga, no? Ang isa pang problema naming mga farmer, ito po, ayan, no, nakatayo, meron dito. Ano kayang resulta niyan? Madalas po yung mga ligaw na aso, no? So sana naman yung may mga aso sa mga kapitbahay, no, pakitali nyo naman, 'di ba? Kasi, or baka ligaw na aso, no? Kasi tignan mo, dinaanan, sayang na to. Gaano kadami ang nadaanan na yan, no? Ayan, nakikita niya inimbestigahan niya bawat anong tawag sa ganire? Pinitak ba? Bawat pinitak. Okay, bawat pinitak. Diba kanina andun kami, chinek niya. Then ngayon dito, ayan, andun siya. Bawat corner chine-check niya. Yan. So, ganyan po ang ano ng mga farmer. Bago po ninyo makuha yung mga sibuyas nyo, makain nyo yung sibuyas nyo, mailuto nyo yung sibuyas nyo, ang mga nagtanim niyan,
hindi nyo alam kung ilang beses na nalangin dyan, kung ilang beses nila inalagaan yan. Para lang yan ay magamit natin ng para sa ating mga pagkain, no? Para, mga pangangailangan sa sibuyas. Hindi biro, no? Parang sa palay lang yan, no? Sa bigas, no? Hindi mo basta kinakain natin yung mga bigas natin. Nako, pag nakita nilang itinapon mo yung excess na bigas, ayaw nila noon. Kasi grabe nilang minamahal yung mga bawat yung palay. Sabi nga ng asawa ko, ang pinaka lagi niyang salita, ako manalangin ka. Sabi niya, pinakamatinding manalangin at madalas manalangin ay ang mga magbubukid. Tandaan mo yan, sabi niya. So ayan, as you can see, tahimik siya ganyan. But you never know. Sa isip at sa puso niya nananalangin siya niyan. Pinapanalangin niya habang hinihipo niya, habang nananalangin niya. No? So, di ko naman pwedeng sabihin, hoy, nananalangin ka ba? Diba? Pero, yun ang yun ang tingin ko sa kanila. Talagang hinihipo nila yung mga tanim nila ng may pagmamahal at may talagang care na care, no? Ayan. So okay, so ayan. So okay. Oo. Ayan. Dadaan na lang sa papaya ng mister ko yung kanyang sitwasyon, para daw may kainin kami. Takot na takot siyang pumayat ako. Ayan. Yan naman ang maipupuri ko sa asawa ko. Hindi man yan showy. When it comes to food, ayaw niya akong papayat. Ayan, ready to give anything for the family. A simple giving and a simple care will do. O, diba? Ano ba yun? Baka naman malaglag yung papaya. Ano yan? Ready to eat? Hindi pa pala. Heck. Pero anyways, may waiting na sa akin yan. Dati po, hindi ako marunong kumain ng papaya. No? Nung napunta po ako sa baryo, ay talaga natuto na akong kumain ng papaya. So, commercial lang po yon. So, today, nakita nyo yung mga ikatlong araw mula nung nagpunta ako na pag-aralan natin yung ito pala, no? Ito pala, no? Tatlong oras na pinatubigan ng bayaw ko, no? Ang itsura niya ganito yan, yung nakikita mo na yan sa gilid, no? Yan, no? Ganyan yung pagkabuhangin niya, no? And then tinubigan nila kagabi ng tinubigan nila yan kagabi ng 3 hours. Kaya pala gabi na sila mister ko doon. Ngayon, binigyan niya ako ng papaya. Mister ko doon. Ito, ipapaliwanag ko ulit. Ito yung tinubigan. Baka kasi hindi nakuha ng video, nasira kanina. Ito yung tinubigan ng mga bayaw ko. Yung nilaland preparation nung pangalawang araw na inayos ng bayaw ko to. 3 oras niyang pinatubigan yan. No? Mula sa ganung itsura ng lupa, naging ganon. No? So mga baguhan ito talagang from basic po tayo. At yung mga dandon naman, ayun, inisprayan niya ng gold, yung mga bagong tanim na red Pinoy doon. Gold po. Okay, gold. Mula dito sa malaki na to sa malalaki na to, Batanes na to Doon po red Pinoy, no? Yan. Etong chine-check ng mister ko, Batanes po. Doon naman red Pinoy. Okay? So yun yung mga nakatanim na inisprayan ng gold. Ito naman 3 oras na pinatubigan. At kanina po nag-prepare na siya ng first spray. Inispray niya na yung punla i-sprayan niya yung mga tanim ng after 20 days naman ng triple 14 with water. Ipinaliwanag niya kanina kung ilan yung sukat, no? So ikatlong araw ko palang nagbablog dito na early in the morning, lagi. It was a big deal. Ang dami ko nang natutunan. And dito ko na-realize na hindi biro ang maging farmer. No? Samantalang tayo, kung hiwain lang natin, gabilis-bilis lang natin ihalo sa pagkain natin ng mga sibuyas. We have to think na malagay sa isip natin na
bigyang respeto mga farmer kasi hindi biro po yon. Bago yon mapunta sa hapag natin, sa palengke, sa pamamahay natin, ay makita mo ang una talagang dahilan ba't nag-grow ng magandang sibuyas na ay yung mga farmer na nag-alaga niyan, okay? At nagtanim, no? Yung mga, so that's it. It's a very productive day, okay? Thank you. Brother, anong gagawin mo ulit? Ay, nililinis mo na lang? Ha? Gawa ko itong water pump at bukas. Ay, yun lang. Tatagas ko. So, okay, bukas na lang po tayo ulit mga kapatid. At may pasok pa yung anak ko. Bye-bye. See you again. Please share, like, and okay, and subscribe po. Ang sa akin, yung pagsisibuyas in basic. Kasi nga, isa nga akong walang knowing. Bye-bye po. Good morning po sa lahat. Sister ko doon.